Magandang araw mga bata. Ako si Binibining Arya ni Kobe Cabaluna. Ngunit maaari ninyo akong tawaging Mamyan. Ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Masaya akong makasama kayo at samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay sa mundo ng pagkatuto. Inaasahan kong magiging masaya, makabuluhan at kapana-panabik ang ating talakayan ngayong araw. Kaya't halina't sabay-sabay nating tuklasin ang ating bagong aralin. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pang-angkop o legislature. Ngunit bago tayo magsimula, alamin muna natin ang ating mga layunin sa pagkatuto. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kayo ay una, mabigyang kahulugan ng pang-angkop at mga uri nito. Ikalawa, matukoy at magamit ng wasto ang pang-angkop na ng at chi sa pagbuo ng mga parirala. Ikatlo, maunawaan ang kahalagahan ng wastong paggamit ng pang-angkop sa malinaw na pagpapahayag ng kaisipan. Ngayong alam na natin ang ating mga layunin, handa na ba kayong matuto mga bata? Kung oo, bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang masigabong palakpak. Bago natin simulan ng ating aralin, magkakaroon muna tayo ng isang maikling gawain. Handa na ba kayo? Magaling! Tingnan natin mabuti ang mga larawang makikita sa screen. Unang larawan, ano ang ginagawa ng batang lalaki? Tama, siya ay nag-aaral. Paano natin siya mailalarawan? Mahusay, siya ay isang masipag na bata. Napakagaling mga bata. Ngayon dumako tayo sa ikalawang larawan. Ano naman ang nakikita ninyo? Tama, isang bulaklak. Paano ninyo ito mailalarawan? Mahusay, ito ay isang magandang bulaklak. Napakagaling mga bata. Ngayon ang panghuling larawan. Ano ang ginagawa ng batang babae? Tama, siya ay nakikinig ng mabuti. Paano ninyo siya mailalarawan? Mahusay, siya ay isang masunuring bata. Napakagaling ninyo. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang malakas na palakpak. Napansin ba ninyo mga salitang masipag na bata, magandang bulaklak, at masunuring bata? Ang mga ito ay magsisilbing gamay natin sa ating aralin ngayon. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pang-angkop o legislature sa Ingles. Ang pang-angkop ay salitang nag-uugnay sa panuring at sa salitang inilalarawan upang maging malinaw at maayos ang pagpapahayag. May tatlong uri ito. Una, na. Pangalawa, ng. Pangatlo ay ang letter J. Isa-isahin natin ang bawat isa. Tara, mga bata. Pang-angkop na. Ang halimbawa natin kanina ay masipag na bata. Sa halimbawang ito, ang salitang masipag ay nagtatapos sa titik G, isang katinig. Dahil dito, ginagamit natin ang pang-angkop na. Ginagamit ang na kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Mga halimbawa, mataas na kahoy, mabait na guro, tahimik na silid, malinis na paaralan, at mahusay na mananayaw. Nauunawaan ba mga bata? Kung oo, subukan natin ito. Mayroon kayong 1 minuto upang bumuo ng sariling parirala gamit ang pang-angkop na. Kung kinakailangan, maaari ninyong ihinto pansamantala ang video upang magkaroon ng sapat na oras sa pagsagot.
Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay! Sigurado akong nakabuo kayo ng sarili ninyong parirala gamit ang pang-angkop na na. Napakagaling ninyo! Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang uri ng pang-angkop, ang nang. Alamin natin kung kailan ito ginagamit. Pang-angkop na nang. Ang halimbawa natin kanina ay magandang bulaklak. Ang salitang maganda ay nagtatapos sa patinig na A. Kaya ang ginagamit ng pang-angkop ay nang. Ginagamit ang nang kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Narito ang mga iba pang halimbawa. Masayang bata, magandang babae, malaking bahay, mabangong sampagkita, at matalinong mag-aaral. Ngayon ay bumuo rin ng isang pariralang gamit ang nang. Mayroon kayong 1 minuto. Tapos na ba kayo mga bata? Napakahusay! Sigurado akong nakabuo kayo ng sarili ninyong parirala gamit ang pang-angkop na nang. Napakagaling ninyo! Ngayon, dumako tayo sa panghuli na pang-angkop, ang G. Alamin natin kung kailan ito ginagamit. Ang pang-angkop na G. Ang halimbawa natin kanina ay ang batang babae, ang masunuring bata. Ang salitang masunurin ay nagtatapos sa titik N. Kapag nagtatapos sa titik N, ang ginagamit ay G. Narito ang mga iba pang halimbawa. Masunuring mag-aaral, huwarang pinuno, ulirang anak, bayang Pilipinas, huwarang mamamayan. Ngayon ay bumuo rin kayo ng isang sariling parirala gamit ang G. Mayroon kayong 1 minuto upang gawin ito. Tapos na ba kayo mga bata? Napakagaling! Sigurado akong nakabuo kayo ng sarili ninyong parirala gamit ang pangangkop na G. Napakahusay ninyo! Sa oras na ito ay dumako tayo sa ating pagtataya. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay! Ngayong nauunawaan na ninyo ang 3 uri ng pang-angkop, magsasagawa tayo ng maikling pagtataya. Meron kayong 3 minuto upang sagutan ito. Kung kinakailangan, maaari ninyong ihinto pansamantala ang video.
Narito ang panuto. Piliin ang tamang pang-angkop. Meron tayong 3, na, ng, o G. Upang mabuo ang bawat parirala, isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ang pagtatayang ito ay nagkakahalaga ng 10 puntos. Kapag natapos na kayo, tingnan naman natin ang mga tamang sagot. Kaya, simulan na ninyo ang pagsasagot, mga bata. Tapos na ba kayo, mga bata? Mahusay! Ngayon balikan natin ang bawat bilang upang tingnan kung wasto ba ang inyong mga sagot. Bilang 1. Mabait na bata. Ang salitang mabait ay nagtatapos sa katinig na T, kaya ang tamang pang-angkop ay na. Bilang 2. Magandang tanawin. Ang salitang maganda ay nagtatapos sa patinig na A, kaya ang tamang pang-angkop ay nang. Bilang 3. Huwarang Pilipino. Ang salitang huwaran ay nagtatapos sa titik na N, kaya ang tamang pangangkop ay G. Bilang 4. Malinis na paaralan. Ang salitang malinis ay nagtatapos sa katinig na S, kaya ang tamang pangangkop ay na. Bilang 5. Mabangong bulaklak. Ang salitang mabango ay nagtatapos sa patinig na O, kaya ang tamang pang-angkop ay nang. Tama ba lahat ng inyong mga sagot sa bilang 1 patungong bilang 5, mga bata?
Kung gayon, napakahusay. Magpatuloy tayo sa bilang 6 patungong bilang 10. Sa bilang 6, masipag na mag-aaral. Ang salitang masipag ay nagtatapos sa katinig na G. Kaya, ang tamang pangangkop ay na. Bilang 7, malaking bahay. Ang salitang malaki ay nagtatapos sa patinig na I. Kaya ang tamang pangangkop ay nang. Ang bilang 8 naman, ulirang anak. Ang salitang uliran ay nagtatapos sa titik na N. Kaya ang tamang pangangkop ay G. Bilang 9, matapang na sundalo. Ang salitang matapang ay nagtatapos sa katinig na G. Kaya ang tamang pangangkop ay na. At panghuli, bilang 10, masayang pamilya. Ang salitang masaya ay nagtatapos sa patinig na A. Kaya ang tamang pangangkop ay nang. Napakahusay! Naging tama ba ang inyong mga sagot sa ating pagtataya, mga bata? Kung oo, bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang masigabong palakpak. Para naman sa inyong takdang aralin, narito ang panuto. Bumuo ng isang pangungusap gamit ang bawat parilalang ibinigay. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno at ipasa ito sa itinakdang araw. Ang halimbawa ay masipag na bata. Ito ang ating parirala. Ngayon, gagamitin natin ito sa isang pangungusap. Ito ay magiging si Ana ay isang mabait na bata. Ang mga pariralang kailangan ninyong buuin sa isang pangungusap ay ang mabait na guro, bayang minamahal, aklat ng bata, punong mangga, at saka bahay na malinis. Nauunawaan ba, mga bata? Kung ngayon, dumako tayo sa ating paglalahad. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating mga natutuhan. Ang pang-angkop ay salitang nag-uugnay sa panuring at sa salitang inilalarawan upang maging malinaw at maayos ang pagpapahayag. Ang pangangkop ay may 3 uri. Ano nga mga ito? Ito ay ang na, nang, at G. Ginagamit ang na kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Ginagamit naman ng nang kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. At panghuli, ginagamit ng G kapag ang unang salita ay nagtatapos sa titik na N. Sa wastong paggamit ng pang-angkop, nagiging malinaw, maayos at wasto ang ating pagsasalita at pagsulat. Napakagaling ninyo, mga bata. Umaasa akong marami kayong natutuhan sa ating aralin tungkol sa pang-angkop o literature. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at aktibong pakikibahagi. Hanggang sa muli, mga bata, mag-ingat kayo palagi at magandang araw!